Kalalabas lang ng One Piece Chapter 1158 at dito'y mafe-feature ang pag-reveal ng Batang Shanks at Batang Shamrock sa God Valley, kung paano nabuo at kung sino talaga ang nanay nitong si Blackbeard, ang napiling maging asawa ng pinakamalakas na pirata way back then na si Rox, at kung paano naman pipiliin at tatanggapin ni Harald ang offer ng world government kapalit ng pagpatay niya kay Rox, na nagdulot ng isang napakatinding clash na naman sa gitna nilang dalawa na parehong nag-knockout sa kanila. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakayin natin dito sa ating full chapter spoiler para sa One Piece Chapter 1158. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at naring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa. Let's go! Title page muna tayo guys. Nakita natin na sa previous chapter na ang chapter 1157 ay binisita nga ni Yamato ang grave o ang puntod daw ng isang hero na nakipaglaban kay Kaido para sa Wano. Pero may pagkakamali dun guys. Hindi pala yun si Oden. Kung hindi, walang iba kung hindi si Kozuki Moria. Kung nalilito kayo, hindi kayo nagkakamali ng narinig. Isang membro ng Kozuki family si Gecko Moria na nag-e-explain guys kung bakit pinili nga niya ang mga katawan, ang mga corpse ni Jigoro at nitong si Ryuma. Yun din ang dahilan kung bakit nakipaglaban siya kay Kaido noon at ang dahilan kung bakit natalo siya sa Wano. And knowing na ang mga miyembro ng Kozuki family ay marunong bumasa at gumawa ng mga poneglyphs, yun din ang dahilan kung bakit itinapon siya bilang isang miyembro ng mga warlords, at nang mangyayari ang Marineford War ay ipinapapatay siya ng world government kay Doflamingo. So don't be surprised guys if at some point tulungan nitong si Moria si Luffy, or sabihin natin na hindi na si Luffy, ang kanyang pinsan na lamang na itong si Momonosuke. Pero mag-proceed na tayo sa main context ng chapter na ito. Dadasig tayo ng ilang taon mula sa nangyari na nakita natin sa previous chapter. Ngayon 40 years ago, sinugod at pinuntahan pala ng Roger's crew lalong-lalo na, specifically ng kanilang captain na si Roger ang Hachinosu Island. Pinuntahan niya ang Pirate Island para dito kay Shaki. Pinasok niya ang loob ng bar nitong si Shaki at nagulat siya na nandito nga ito. However, kahit galit na galit siya, sinigawan at nakipag-away siya dito kay Rox. Pero hindi sila naglaban sa loob ng bar dahil nga sa pareho naman nilang ayaw na madamay itong si Shaki. So most likely, nangyari ang laban sa Hachinosu Island pero sa labas ng bar, pero hindi doon natapos ang alitan sa gitna ni Rox at nitong si Sebek. And eventually, lumala ito ng lumala, humaba ito ng humaba hanggang sa makarating ang alitan na ito papunta sa God Valley. Na kung isipin nyo guys, recently and just a week ago ay gumawa tayo ng video tungkol dyan sa kung paano nagsimula ang God Valley incident nang dahil dito kay Shaki, na kung makukuha at maa-absorb nyo ang very context ng theory analysis na yon, magmamatch talaga yon at maiko-connecta nyo yon sa spoilers na ito. Kung gusto nyo yung mapanood, ilalagay ko na lang sa comment section ng link para mapanood nyo after this video. Now proceeding sa sumunod pang mga context ng spoilers na ito para sa chapter 1158 na i-reveal dito na kahit na na-lovesick, kahit patay na patay si Rox dito kay Shaki, eventually at some point, nakawala siya sa nararamdaman niyang yon at nakahanap siya ng babae na mas minahal niya pa kaysa kay Shaki. Dahil doon, nagkaroon sila ng anak at dito na i-reveal ang baby na version nitong si Blackbeard. Sa pagkakataong ito, kasisilang at isang newborn baby pa lamang si Teach. So it seems na pag-release ng full translation scans para sa chapter 1158 ay makikita na natin finally kung anong itsura ng asawa ni Rox at kung ano talagang itsura ng nanay nitong si Blackbeard. Although kahit papano meron na tayong konting hint dahil pinakita na ito ni Oda sa isa sa kanyang SBS, pero matanda na siya doon kaya mas magiging maganda at mas exciting talaga na makita ang kanyang batang version. Makakarating naman tayo ngayon kay King Harald na tinanggap ang offer ng world government. Ang kondisyon ng Gorosei na kapalit ng recognition na i-consider at ipasok na sa alyansa ng world government ang Elbaf Kingdom, kailangan niyang patayin si Rox Sebek. Tinanggap yun nitong si Harald, na dahilan kung bakit sa sumunod na pagkikita ni Harald at nitong si Rox, inatake ni Harald si Rox na nagdulot ng isang napakatinding clash na naman sa gitna nilang dalawa,
past intense na clash ng kanilang haki to the point na nakatulog at na-knockout nilang isa't isa. Na nagpapakita lang dito guys na oo, alam natin na napakalakas ni Rox, pero kapantay and equal match talaga niya si King Harald. Nang dahil dito na natapos ang friendship ni King Harald at nitong si Rox Bisebec. Ngayon uulitin ko guys, just recently again, nitong nakaraang Friday lang gumawa din tayo ng theory analysis video tungkol sa kung paano i-accept ni King Harald ang offer ng world government, kung paano mangyayari ang laban sa gitna nitong si King Harald at nitong si Rox Bisebec, at kung paano eventually mapapatay ni King Harald si Bisebec sa ginanap na God Valley incident. I suggest panoodin yung video na yun dahil napakapunong-puno yun ng impormasyon, at base sa mga spoilers na ito, mataas ang tsansa na yun talagang magte-take place sa susunod pang mga chapters. I would also really appreciate it kung dito nyo yun mapapanood sa channel bago pa ito makopya ng ibang content creators. Now as for the very last part naman ng chapter spoiler na ito, nabanggit na 39 years ago ay binisita nitong si Garling ang God Valley. At dito niya nakita ang isang bagay. Hindi dito na specify kung bagay, tao, sandata or whatever it is na nakita niya sa God Valley na nakakuha at nakapukaw ng kanyang atensyon. Dahil alam niya na magiging interesado dito si Imu Sama. Ayon din sa spoilers na ito, sa scene na ito ay makikita din natin ang baby na Shanks at ang baby na Shamrock. Kasama ang kanilang nanay na hindi ina-reveal at hindi ipinakita ang muka. As if para bang may silhouette guys ang mukha nito. Pero kahit papano kung makikita natin ang buhok nito, kung makikita natin ang kanyang damit, magkakaroon tayo ng hint at ng clue sa kung sino talaga ang kanilang nanay. At isa din sa pinaka naging controversial na topic para sa chapter spoiler na ito na within 1 hour pa lamang mula nang ma-release ng ating spoiler mula sa Twitter, napakarami nang nagtatalo. Maari daw bang ang tinutukoy dito na interesting na bagay or tao ni Garling ay ang kanyang dalawang anak na si Shamrock at si Shanks? O baka naman ibang bagay yon, and it's just that kasama niya ang kanyang anak at ang kanyang asawa sa God Valley or sa mismong specific na scene na yon. Dahil napaka-contradicting nga nito guys. Kung nakita nga ni Garling ang mag-iina nitong si Shanks, ni Shamrock at ang kanilang nanay sa loob ng God Valley at itong tinutukoy niya ng mga bagay na makakapukaw ng interest ni Imu, nangangahulugan lamang yun na hindi siya ang tatay ni Shanks at itong si Shamrock. Pero kung kasama nga niya ang kanyang anak, ang kanyang asawa sa loob ng God Valley, bakit naman isasama niya ang kanyang pamilya sa kanyang mga misyon? Isa ito sa mga magiging rason kung bakit kailangan talaga nating antayin ng full translation scans at ang ating full chapter review para malinaw ang mga bagay na ito. And also guys, ilalagay ko din sa comment section ang dalawang videos na ginawa natin sa channel a week ago na tumutukoy at tumatalakay ng tungkol sa kung paano nagsimula ang God Valley dahil kay Shakuyaku at kung anong nangyari sa gitna ni Harald at nitong si Rox. Kung paano tinanggap ni Harald ang offer ng world government at kung paano niya napatay si Rox sa God Valley incident. Both na parehong malapit na malapit at nakaayon sa spoiler na ito na in-release today. Kaya I suggest panoodin nyo yun. Be sure na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag-release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yun. Shoutout nga din pala guys sa napaka-solid na mga supporters na ito from the previous One Piece video. Maraming salamat. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the full chapter review.